Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa gawa, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na yun, matapos mapatay ni David si Goliath, nagbalik na si Haring Saul sa kanyang mga tauhan. Sa bawat bayang madaanan nila, sinasalubong sila ng mga kababaihan na umaawit at sumasayaw sa saliw ng mga pandereta at alpa. Ganito ang kanilang awit. Libo-libo ang pinatay ni Saul. Ang kay David naman ay 10,000. Nagalit si Saul at naisaloob niya, kung sinasabi nilang 10,000 ang pinatay ni David at ako'y libo-libo lang, kulang na lamang ay siya ang kilalanin nilang hari. At mula noon, naging mainit na ang mata niya kay David. Minsan, nasabi ni Saul kay Jonathan at sa kanyang mga tauhan ang balak niyang pagpatay kay David. Mahal ni Jonathan si David, kaya sinabi niya rito ang balak ng kanyang ama. Ang sabi niya,
Binabalak ang patayin ng aking ama. Bukas ng umaga, magtago ka sa isang lugar. Yayayain ko naman ang aking ama sa may pinagtataguan mo at kakausapin ko tungkol sa iyo. Pagkatapos naming mag-usap, sasabihin ko agad sa iyo ang anumang sasabihin niya. Kinausap nga ni Jonathan ang kanyang ama tungkol kay David. Ama, bakit ibig ninyong patayin si David, gayong wala namang ginagawang masama sa inyo? Hindi ba't pinakinabangan ninyo siyang mabuti? Ipinain niya ang kanyang buhay nang harapin niya si Goliath, at niloob naman ng Panginoon na magtagumpay siya para sa Israel. Alam ninyo ito at inyo pang ipinagdiwang. Bakit ninyo siya papatayin gayong wala siyang kasalanan? Dahil dito, nagbago ang isip ni Saul. Sinabi niya, naririnig ng Panginoon, hindi ko na siya papatayin. Ang sagot na ito ng hari ay sinabi naman ni Jonathan kay David. Isinama pa siya ni Jonathan sa hari at tulad ng dati, pinaglingkuran niya ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. Maawa ka, Panginoon, ako'y iyong kahabagan. Lagi akong inuusig, nilulusob ng kaaway. Nilulusob nila ako, walang likat maghapunan. O kay rami nila ngayong sa akin ay lumalaban. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. Ang taglay kong sulirani, nababatid mo ng lahat. Pati mga pagluha ko'y may taalaan ka ng ingat. Kung sumapit ang sandaling ako sa iyo ay humibig, ang lahat ng kaaway ko ay tiyak na malulupig, pagkat aking nalalamang Diyos ang nasa aking panig. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. May tiwala ako sa Diyos, pangako niya iingatan, pupurihin ko ang pon sa pangakong binitiwan. Lubos akong umaasa at may tiwala ako sa Diyos. Kung tao ring katulad ko, hindi ako matatakot. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. Ang anumang pangako ko'y dadalhin sa iyo, O Diyos. Ang hain ng pasalamat ay sa iyo ihahandog. Pagkat ako ay niligtas sa bingit ng kamatayan, iniligtas mo rin ako sa ganap na katalunan. Ako ngayon ay lalakad sa harapan mo, O Diyos, nataglay ko ang liwanag na ikaw ang nagdulot. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Si Kristo ay nagtagumpay,
nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at ang kanyang mga alagad at nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya ng maraming taong buhat sa Galilea. Nagdatingan din naman ang napakaraming tao mula sa Judea, sa Jerusalem, sa Idumea, sa ibayo ng Jordan at sa palibot ng Tiro at Sidon, nang mabalitaan nila ang lahat ng ginawa ni Jesus. Nagpahanda si Jesus sa kanyang mga alagad ng isang bangkang magagamit niya upang hindi siya maipit ng mga taong dumaragsa. Marami na siyang pinagaling, kaya't pinagdumugan siya ng lahat ng may sakit upang mahipo man lamang nila. Bawat inaalihan ng masamang espiritu na makakita sa kanya ay nagpapatira pa sa harapan niya at sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." At mahigpit nilang pinagbawalan ni Jesus. Ayaw niyang ipasabi kung sino siya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. May ilang bagay po akong gustong ipahayag sa inyo tungkol sa buhay ni Jesus. Kung mapapansin po natin, si Jesus ay dinudumog na ng maraming tao dahil sa mga ginagawa niyang kabutihan sa maraming tao nung panahon niya. At kung babalikan po natin sa mga nagdaraang ebanghelyo ng mga nakaraang araw, ganon din yung patuloy niyang ginagawa. Pero sa kabutihan na kanyang mga ginagawa, merong mga tao na tumitingin ng masama sa kanyang mga ginagawang kabutihan. Palaging may nasasabing kamalian, palaging may nasasabing kasamaan, laging nilalagyan ng masama yung mabuti niyang ginagawa. Hindi po ba may mga taong ganun sa buhay natin? Kahit anong kabutihan yung gawin natin ay may nasasabing masama at nakakainis po. Pero matutunawa tayo kay Jesus kahit na ano pa yung sabihin ng ibang mga tao sa Kanya, dahil alam niya kung para saan siya nabubuhay dito sa mundong ito, patuloy siyang kumikilos, gumagawa ng kabutihan sa kabila ng sinasabi ng ibang tao. Matutunawa tayo na malaman at mapaalalahanan na yung layunin ng buhay natin ay mapaglingkuran yung ating Diyos Ama sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Patuloy na paggawa ng kabutihan kahit pa may masabi ang iba. Yung mga sinasabi naman po ng iba, ito ay mga kilos ng demonyo para maglagay, magpunla ng pagdududa sa ating mga buhay para tumigil tayo sa ating misyon. Pero sinasabi po sa atin ni Jesus, hindi. Magpatuloy tayo sa ating misyon kahit na may mga pumipigil sa ating maraming mga puwersa ng masama. Magsumikap palagi na gumawa ng mabuti. Yung ikalawa pong gusto kong tingnan natin sa Ebanghelyo po, dahil alam ni Jesus, dinudumog na siya ng mga tao para maiwasan na maipit siya ng maraming taong dumaragsa sa Kanya. Para maiwasan na maipit siya, ay nagpahanda siya ng bangka sa Kanyang mga alagad.
Sa buhay po natin, makakaranas po tayo ng maraming mga bagay na gustong umipit at magpabagsak sa atin. Mga bagay na dumarating, bumubuhos, na gustong magpabagsak sa atin. Mga problema, mga pagsubok, at ano pong imbitasyon ni Jesus sa Ebanghelyo. Kapag napakadami na ng mga bagay na gumugulo sa ating isipan, na para bang naiipit na tayo at hindi na tayo makakilos dahil sa maraming problemang dumadating sa ating buhay, pinapaalala sa atin ni Jesus na naghahanda siya ng isang bangka na pwede nating matakbuhan kapag napaka-overwhelming na ng mga problema sa buhay natin. At ano po yung bangka na inihahanda ng ating Panginoon at ng kanyang mga alagad na pwede nating takbuhan? Ito pong simbahan. Ang simbahan po ay isang bangka na pwede nating takbuhan para tayo ay magkaroon ng karanasan ng kapayapaan at katahimikan sa kabila ng maraming dumadagsang problema sa ating mga buhay. Sinasabi po sa atin ng Panginoon, nandito ako, nandito ang simbahan, pwede nyo kong takbuhan, pwede kayong makaranas ng katahimikan at kapayapaan dito. Dito kayo tumakbo. Bukod sa istruktura ng simbahan, ano pa pong bangka ang pwede nating takbuhan? Ang bangka ng panalangin. Manalangin tayo, manahimik sa pananalangin. Takbuhan natin yung ating Panginoon sa pananalangin. Sa kahit anong lugar na kung nasaan man tayo, sinasabi ng Panginoon, hindi niya tayo pababayaan at iiwan. Palagi siyang magiging handa na tayo ay takbuhan para tulungan tayong harapin yung mga dumarating na problema. Palagi po tayong mayroong magiging takbuhan. Huwag po tayong tatakbo papalayo sa Panginoon. Sa panahon na tayo ay hindi nakakaranas ng kapayapaan, hanapin natin ito sa ating Poong Jesus Nazareno. At yung ikatlong bagay po na mapapansin po natin sa Ebanghelyo, yung mga tao patuloy na lumalapit, mahipo man lamang yung ating Panginoon. Ano pong sinasabi sa atin nito? Alam po natin, kaya patuloy tayo na dumadating dito sa dambana ng Poong Jesus Nazareno. Kaya maraming tao ang gustong lumapit at makahawak sa Poong Jesus Nazareno. Dahil katulad ng mga tao ng panahon ni Jesus, marami rin tayong gustong dalhin sa kanyang kahilingan. Gustong dalhin sa kanya na mga panalangin. Gustong dalhin sa kanya na intensyon ng kagalingan. Anong sinasabi po ng kilos ng mga tao? Patuloy na lumalapit at humihipo. Ang sinasabi po sa atin, sa bawat panalangin natin, sa bawat kahilingan na mayroon tayo sa ating mga buhay, patuloy tayo nawang lumapit sa ating Panginoon para mahawakan siya, para makamit natin yung ating kasagutan sa mga panalangin idinadala natin sa ating Panginoon. Sa papaanong paraan po natin mahahawakan, mahihipo yung ating Panginoon. Sa pamamagitan ng Eucharistia, ibinibigay sa atin yung kanyang katawan. Binibigyan tayo ng pag-asa at liwanag, lakas para mapagtagumpayan natin yung mga dinadala nating problema. Paano pa po natin siya mahahawakan? Sa pamamagitan ng paghahawak sa salita ng Diyos. Hawakan po natin ang salita ng Diyos. Panghawakan natin yung kanyang salita na patuloy siyang tutulong at hindi magpapabaya sa bawat panahon ng ating mga buhay. Ayun po yung ipinapahayag sa atin na mahalagang bagay sa araw na ito. Palaging available yung ating Panginoon para maging takbuhan natin. Palagi siyang handang kapitan tayo. Palagi tayong may makakapitan kapag tayo ay tumatakbo sa Kanya. Ang gusto ko lang pong tingnan natin ay yung ating motibasyon din sa patuloy na paglapit sa ating Panginoon. Kasi mapapansin po natin sa Ebanghelyo,
patuloy na dumadami yung mga taong lumalapit kay Jesus. Bakit? Dahil gusto nila ng kasagutan sa kanilang mga kahilingan. Ang tanong, paano kung hindi masagot yung ating mga kahilingan? Ibig sabihin po ba ay hindi na tayo lalapit at babalik sa ating Panginoon? Ano po yung ating motibasyon, yung ating inspirasyon ng patuloy na paglapit sa ating Panginoon, sa ating patuloy na pananatili sa Panginoon? Dahil lamang ba may makukuha tayo sa Kanya? Makukuhang material, makukuha ayon sa ating mga kahilingan. Pero tandaan po natin, yung ating Panginoon, patuloy na sasagot sa ating mga panalangin sa tatlong paraan po. Kung yung ating kahilingan ay ayon sa Kanyang kagustuhan, sasagot yung ating Panginoon. Pero kung ikalawang paraan ng pagsagot ng Panginoon, sasagot siya ng hindi. Hindi kapag yung ating kahilingan ay hindi makakabuti para sa atin. At ang ikatlong paraan ng pagsagot ng Panginoon, sasagot siya sa panahon na Kanyang itinakda. Hindi sa kagustuhan natin, hindi agad-agaran, sa panahon na itinakda ng ating Panginoon. Kaya anong imbitasyon sa atin? Yung imbitasyon sa atin, patuloy nawa tayong lumapit, manampalataya at magtiwala sa mga panahon na madali ang buhay at lalo na sa mahirap ang buhay. Sa panahon na sinasagot ng Diyos yung ating mga panalangin at sa mga panahon na parang tila baga hindi sinasagot ng Diyos yung ating mga panalangin. Manatili tayo sa Kanyang presensya dahil ang Diyos nananatili sa ating presensya sa bawat panahon ng ating mga buhay. Kaya mga kapatid, yung apat na bagay na itinuturo sa atin ng ating Panginoon sa araw na ito. Una, magpatuloy sa paggawa ng kabutihan sa kabila ng sinasabi ng ibang mga tao. Magpatuloy tayo dahil ito ang layunin at misyon ng ating buhay. Ikalawa, meron tayong simbahan, meron tayong presensya ng Panginoon na matatakbuhan kapag tayo ay naiipit na ng maraming problema sa mundong ito. Nandito yung Kanyang presensya na nawa magbigay sa atin ng kapayapaan. Ikatlo, patuloy na ang Diyos pwede nating mahawakan sa mga sakramento, sa Kanyang salita kapag nawawala na tayo sa buhay na ito. At ikahuli, manatili nawa tayo sa presensya ng Panginoon sa bawat araw ng ating mga buhay. Sa masasaya, sa malulungkot, sa maluluwag at masisikip na parte ng ating mga buhay. Nawa manatili tayo sa Kanyang presensya. Dahil sa Kanyang presensya lamang natin matatagpuan ang kasagutan sa mga kahilingan natin, ang kaligtasan na hinahanap ng ating mga buhay at kapayapaan sa ating mundong maraming kaguluhan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ipinadala ng Ama ang Kanyang anak upang pagalingin tayo. Manalig tayo na hihilumin niya ang ating buong pagkatao. Sa bawat panalangin ang ating sasabihin, Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Ang simbahan, sa pamamagitan ng kanyang mga namumuno, naway may tapang na harapin at pasanin ang bigat at hamon ng pagbabago. Manalangin tayo. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Sa mga taong nangangailangan ng tulong, naway wag nating isara ang ating puso. Manalangin tayo. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo.
ang mga nag-aalaga ng mga may sakit. Naway wag silang mapagod at higit pa nila silang bigyan ng personal na atensyon at paggalang. Manalangin tayo. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Ang mga taong mayroong sakit na walang lunas at walang angkop na gamot, naway palakasin sila ng kanilang pananampalataya sa Diyos. Manalangin tayo. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Diyos ng mga buhay, tulungan mo kaming maipagpatuloy ang gawain ni Jesus na magbasbas at magpagaling upang tunay naming maipahayag sa lahat ang mabuting balita. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang, tanggapin iyong basbasan, nang sa amin maging tunay na katawan at dugo ng iyong anak. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain, sapagkat tuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-aalay, ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan, sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel, na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin.
Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat, na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo, sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa piging na ito, ating pagsaluhan ang katawan at dugo ni Jesucristo. Siya'y ating lakas at tanggulan, Panginoon Diyos nating lahat. Tikman ninyo at masdan ang kabutihan ng Panginoon. Mapalad ang tao na ang Diyos ang pag-asa. Sa piging na ito, ating pagsaluhan ang katawan at dugo ni Jesucristo. Siya'y ating lakas at tanggulan, Panginoon Diyos nating lahat. Inuming inihahain dugo ni Kristong butihin, hinati-hating pagkain, katawang alay sa piging ni Jesus para sa atin.
ating pagsaluhan ang katawan ni Hesu Kristo, siya'y ating lakas at tanggulan, Panginoon Diyos nating lahat. Tikman ninyo at masdan ang kabutihan ng Panginoon. Mapalad ang tao na ang Diyos ang pag-asa. Sa piging na ito, ating pagsaluhan ang katawan at dugo ni Hesu Kristo, siya'y ating lakas at tanggulan, Panginoon Diyos nating lahat. Announcement. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medalyon. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pangapalaala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluyin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kaming pinapagsalo mo sa pagkaing iyong bigay para kami pagbuklurin ay magkaisa sa pananalig sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, palagi pong pinapaalala sa atin ng ating poong Jesus Nazareno, meron tayong pwedeng maging takbuhan kapag nawawalan ng kapayapaan yung ating mga kalooban. Tumakbo tayo papalapit sa ating poong Jesus Nazareno. Manatili tayo sa kanyang presensya upang tayo ay makaranas ng kapayapaan at kaligtasan sa ating mga buhay. At tayo rin, matapos ng pananatili sa Kanya, ay makapagdala ng kapayapaan at kaligtasan para sa ating mga kapwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumama. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din ang dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maaalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibig.
bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.